Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, improvised shotguns, voluntaryong isinuko sa militar sa Occidental Mindoro. Grade 9 student sa Las Piñas patay sa pananaksak ng kaklase dahil sa 10 pisong sukli. Impeachment trial update, Day 10, bank at tax records at bagong mosyon sa Senado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Voluntaryong isinuko ng mga residente ng Sitio Lanaban, Barangay Manoot, Occidental Mindoro ang 13 improvised shotguns at 4 na shotgun shells sa Community Visitation Teams o CVT ng 68th Infantry Kaagapay Battalion, Philippine Army kamakailan. Ayon sa militar, bunga ito ng tuloy-tuloy na community engagement at mga dialogo na naglalayong palakasin ang pakikipagtulungan ng mga mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Agad na isinailalim sa wastong dokumentasyon at seguridad ang mga isinukong armas upang matiyak na hindi na ito magagamit sa anumang iligal na aktibidad. Patuloy namang hinihikayat ng 68th IB ang publiko na suportahan ang mga programa ng pamahalaan na nagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan, seguridad at ligtas na pamayanan sa Occidental Mindoro. Sensitibong balita, patay ang isang 13 anyos na grade 9 student matapos umanong saksakin ng kanyang 14 anyos na kaklase sa loob ng Las Piñas National High School nitong July 31, Biyernes. Ayon kay Acting Police Chief Police Colonel Fermin Armendariz III, nagsimula ang insidente sa pagtatalo umano dahil sa sukling hindi ibinalik matapos utusang bumili ng tubig ang biktima bago bumunot ng balisong ang suspect at manaksak. Idineklarang patay ang biktima dakong 4:53 ng hapon. Isinailalim na sa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ang suspect. Samantala, magbibigay ang Schools Division Office ng psychological first aid, psychosocial support at pagsusuri sa school security protocols. Patuloy namang iniimbestigahan ng Southern Police District ang insidente, kabilang ang pinagmulan at paano na ipasok sa paaralan ang balisong na ginamit sa krimen. Sentro ng ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong July 29 ang Article 1 kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Tumestigo si dating Land Bank Shaw Branch Manager Violeta Constantino hinggil sa 4 na tsekeng nagkakahalaga ng 125 million pesos na in-encash ng Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta mula December 2022 hanggang July 2023, habang sinabi ni Defense Counsel Michael Coa na wala nang iko-cross-examine ang depensa sa testigo. Kinabukasan, July 30, tinanggap ng Senate Impeachment Court ang subpoenaed bank at tax records mula sa BIR, BDO at ilan pang mga bangko at Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng financial records ni Duterte ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio at 20 iba pang entities. Naghain din ng prosekusyon ng mosyon para sa salit-salitang presentasyon ng mga testigo at ebidensya bawat impeachment article. Kapag pinaboran ng korte at sinang-ayunan ng depensa, posibleng mauna ang presentasyon ng depensa sa Article 4 o grave threats sa susunod na linggo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.